Magkaiba yung katulong at saka katuwang. She was your sweetheart. She should always be that. Now, in spiritual, mga kapatid, and in the finality, sino ba talaga yung ating husband? Right? So sabi ng scripture, sabi ni Lord, Amen, hindi niyo na ako tatawaging Baali o Master, kundi tatawagin niyo na akong husband. Pag sinabing husband, and that husband is placed rightfully helpmate, co-equal, katuwang to begin with. Katuwang saan? Katuwang sa lahat ng bagay. Kaya nga, sabi ng prophet, Amen, hindi niya natapos yung kanyang ministry while he was here on earth, pero matatapos na ngayon. Bakit? Meron siyang katuwang. Diba? When the Bible said, if you believe on me, the works that I do, you shall do also, and greater than this shall you do. Paano mo magagawa kung hindi ka pareho niya? Tama mga kapatid, yung aking ginawa ay gagawin din naman ninyo. Paano mo magawa yung isang bagay na ang Diyos lang ang pwedeng gumawa? Pwede bang gawin ng tao yan? Kailangan magiging kapareha kanya. Bakit mga kapatid? Iisa kayo eh. Yung spirit na nandun sa kanya, yun yung ding spirit na nasa iyo. Yung ministry na kanyang sinimulan, tatapusin ngayon sa ating time sa pamamagitan ng many-membered body. Amen. Tama mga kapatid. Pag sinabi nating many-membered body, please, huwag nyo na pong lagyan ng parang mga kulungan. Diba? Kulungan ng angheles, kulungan ng pasig. Wala na po, inaalis na nga ni Lord yan eh. Because when the prophet came, mga kapatid, ang inintroduce niya ay hindi lang yung Laodicea bride, ang inintroduce ni Brother Branham ay yung mystical body of the Lord Jesus Christ mula sa day of Pentecost hanggang sa ating time. Amen. Sabi ng prophet, Amen. She is now standing upon her feet. Amen. And she is ready to go home. Hallelujah. Your old husband must be dead. Another quote. Your old husband must be dead. That's right. Your new husband is the Word. Tama mga kapatid? Your old husband must be dead, right? Your new husband is the Word. Spiritually speaking, that Word is in you now. And that's the real you. Yun lang ang way para magkaroon ka ng perfect relationship kay Jesus Christ. May restore muna sa iyo yung real you, which is the husband, the new soul, mga kapatid, na kwinikin ng ating Panginoon. That's the real husband, yung real you, which is the Word. Right? Ano daw mga yan? I just place in the quotation, mga kapatid. All these things are attributes of God. Another quote. All these things are attributes of God. Just so that in the end, the Bible said, Jesus said, you will know that I am in the Father in me, I in you, and you in me. Amen. So, when He was here, we are in Him. Tayo yung na-express, He is in us. Because why? It's the same. It's the same Spirit. Same ministry. Ano daw yun? It's God becoming tangible. And yan ang purpose ng Panginoon. Yung attributes niya, i-express niya. Ano ba yung attributes? Ano ba yung thoughts? Yung isip ng Diyos, He thought of Himself being tangible. And that's the reason why Jesus Christ is the complete thought. Tama, sabi ni Brother Branham, Jesus Christ is the complete thought. Bakit may word na complete? Kasi sabi niya, you were chosen in Him before the foundation of the world. And He is not complete without you. Kaya complete thought meaning husband and wife. And that's the complete revelation of Jesus Christ being unfolded in this last day. Amen. Hallelujah. Now, it's God becoming tangible. Your own wife, you and your husband is just a shadow
and negative of God and His wife. Sino yon? The church. Tama mga kapatid? Yun yung type and shadow. And what is greater, type and shadow or the reality? Tayo pala yung reality. Yung husband pala, mga kapatid, husband and wife is just a shadow of God and His wife. May nakausap ako, Brad, si Jesus Christ lang ang my wife, pero yung God wala. Yari na. Brad, si Jesus Christ lang ang my bride, my wife, pero ang Diyos wala. Ang liwanag. Ang Diyos and His wife. See, it's just God's attribute being displayed in shadows and types, like the Old Testament was to the New. See, then in the end, amen, it all winds up, God tangible, God in Christ, tangible, made flesh, dwelt among us, and in that great tinuloy niya, millennium to come, God in the form of Christ. What? God in the form of Christ sits upon the throne of David, and the church, His bride, husband, and wife together. Because that's the complete, amen, manifestation of God Himself. Iisa na lang sila. Kaya sabi ni Lord, sa araw na yan, hindi nyo na ako tatawaging master. Because again, when we speak about master, we have to obey because merong consequence. Merong penalty if you do not obey it. Di ba? May takot. Pero ngayon, because of this revelation, hindi ka na kailangan takutin. Because why? With revelation, ginagawa mo na yan na may kagalakan sa iyong puso. Tama mga kapatid? Hindi mo na ginagawa yung salita ng Panginoon, baka natatakot ka. Baka sa Miyerkules, sa prayer meeting, babanatan ka ng master. Di ba? Hindi na, kundi from your heart, ginagawa mo yon because you love the Lord. There's a difference between you are doing it with love and you are doing it with fear. Meron ba yon, mga kapatid? May pagkakaiba ba? Di ba? Meron. Amen. Kung ginagawa mo ang isang bagay dahil natatakot ka lang, hindi ka magiging payapa. Pero ginagawa mo yun dahil mahal mo ang Panginoon to begin with, because alam mo, siya yung husband mo, talagang napakagaan, Pastor Benz, maglingkod sa Panginoon. Di ba mga kapatid? Hallelujah, hindi ka natatakot. Amen, baka magkamali ka. Amen, sa susunod na gawain, sasagasaan ka na naman. No, mga kapatid, we know when we commit mistakes, mga kapatid, we know it. Tama mga kapatid, and we ask the Lord for His grace, because the Lord we are serving is a gracious husband. Tama mga kapatid? Amen. May nagsabi din, Brad, amen, wag sobra yan. Kasi tayo ay, tayo ay buwan, ang Panginoon ay araw. Yes, there was a quotation na nagsasabi, si Lord ay sun, amen, at tayo ay moon. Yes, that was the 7 church ages. But remember, mga kapatid, when the seals were opened, it was a rising of the sun. In the evening time, it shall be light. At anong mangyayari dyan, mga kapatid? So don't use that quotation, because that quotation is applicable sa church ages. Remember, we are no longer in the church ages, but we know it's ongoing. Pero ang bride, nung ma-recognize niya kung sino siya, na-receive niya yung new birth, mga kapatid, it's the Lord Himself. It is the rising of the sun. It's a dual sun rising, sabi ng prophet. And there's a scripture I would like to read. Glory. Isaiah 30, verse 26. Para maging tayo. Isaiah 30, verse 26. Anong sabi? Moreover, the light of the moon shall be as the light of the sun. Do you believe that? Yung liwanag ng buwan ay magiging kagaya ng liwanag ng araw. Bakit? Magkaroon sila ng uniting. Tama mga kapatid?
and the light of the sun shall be sevenfold. Bakit sevenfold? Because that's the complete, mga kapatid, na manifestation of God Himself. Number 7 is completion to God. Amen. Glory. And the light of the sun shall be sevenfold as the light of the 7 days. In the day that the Lord bindeth up the breach of His people. Kailan yan? Dito sa ating time. And healeth the stroke of their wounds. Saan galing yung wounds? Dun sa taskmasters natin. Tama mga kapatid. Malupit na mga master. Walang ginawa kundi i-condemn yung bride. Walang ginawa kundi ituro yung kakulangan, kahinaan ng bride. Hindi nakita yung kalwalhatian, yung glory ng bride. And we are so thankful. Amen, wala na po. Gumaling na tayo. At ang pinakamatinding sakit, mga kapatid, na pinagaling ng Panginoon sa atin ay yung amnesia. Diba? Kung amnesia ka, hindi mo alam kung sino ka. Nung amnesia ka, mga kapatid, hindi mo alam kung saan ka galing. Hindi mo nga alam kung anong pangalan mo At ang matindi, gusto mong umuwi, hindi mo alam kung saan ka uuwi. Pero salamat, pinagaling tayo ni Lord. Kaya alam na natin ngayon kung saan tayo uuwi. Tama mga kapatid? Saan ba tayo uuwi to begin with? You come from God and you have to go back to God. Amen. Hallelujah. Pagalingin ang bugbog na kanyang sugat. Grabe yung Tagalog nun. Bugbog na kanilang sugat. Ibig sabihin tayo pala dati, binubugbog. Bakit? Yung nga ito, baali. Diba? Kaya laging bali-bali. Diba? Laging bali ang balikat, laging bali. Pero salamat, amen, sabi ni Lord, tatawagin niyo na akong easy. Easy life na. Hindi na mahirap. Kasi wala na yung nambubugbog. Amen. Ang nasa atin ngayon ay yung punong-puno ng biyaya, punong-puno ng kalinga. Tama, mga kapatid? And we are so thankful. Ang nasa atin ngayon, yung husband natin, sinasabi sa atin kung sino tayo. My bride, it's time to go home. Amen. If it's the last anniversary, so be it. Amen. Tama-tama, 28 na. 28. Glory. Amen. Glory to God. Ngayon, tama rin naman yan in the 7 church ages. Because yung bride ay wala pa sa kanyang rightful position. And we have better now. Sabi ng prophet, we got better now. We are different now. Now, sabi ng prophet, amen. The moon and the sun is husband and wife, as to say, because it's a type. Right? And in the absence of the sun, the moon reflects the light of the sun. Kailan yan? Sa church ages. Bakit? Nasaan yung sun? Amen. Nandun siya na mamagitan. As Son of God. Pero 1963, mga kapatid, hindi siya nanatili doon dahil bumalik siya. Ang sabi ng prophet, what was his purpose? The king comes down looking for his queen. What for? Ibalik siya sa kanyang rightful position kasi hindi ka naman magiging queen kung hindi ka part niya to begin with. Amen. As to say. And in the absence of the sun, the moon reflects the light of the sun. That's the church ages, right? To the earth, giving it a lesser light that we can see how to get around by the moonlight until the sun rises. Amen. Ang tanong, nag-rise na ba yung sun? Yes. It is the rising of the sun, sabi ng prophet. And it's not just the S-U-N, but also the S-O-N. Ano yung S-O-N? God again manifested in flesh. Hallelujah. The entire Holy Spirit visited the church, making God in human flesh. Whose flesh? Your flesh. My flesh. To be the light of this age. Hallelujah. Glory. And then,
the sun and the moon becomes one. Kailan yan? This day. Sinabi ng Scripture, the light of the moon is the same as the light of the sun. And then the sun and the moon becomes one, the same sunlight and moonlight is all the same. Kailan yan? Sa ating time. Glory, bakit? Naibalik yung perfect, rightful position, sabi ni Lord, hindi nyo na ako tatawaging master. Malayo ang master. Tama, ulitin ko po, may takot, may pangamba. Pero yung husband, pwede kang maglambing sa kanya. Husband, pwede mo ba akong ibili ng phone? Huwag na yung Redmi o Realme. Baka naman pwede yung iPhone. Kasi kilala ko na kung sino ako. Huwag na lang. Yung Realme na lang. Aba, mahal din yung Realme. Realme 7. Di ba mga kapatid? So, salamat sa Panginoon. We are enjoying because why? Hindi kayo nakatali. Hindi ka palingalinga, baka may makakita sa iyo. Makita ka ng pastor, susunod na prayer meeting, yari ka. Wala nang ganon, mga kapatid. At higit sa lahat, ikaw sa sarili mo, masaya mo nang ginagawa. Amen, ang mga bagay na nais ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabing perfect na kayo, wala na kayong pagkakamali. Ang kagandahan, pag tayo'y nagkakamali, marunong tayong bumalik kung saan tayo galing. Tama mga kapatid, at patuloy na maglingkod sa Panginoon with joy, with our hearts. Di ba mga kapatid? At sinasabi ko lagi, inaalis na ni Lord yung mga barriers. Kasi ang haharap naman sa Panginoon, wala naman chop-chop na bride. Mahal na Panginoon, ito yung bride ko na Caloocan. Sasabihin, bride mo yan! Meron ka bang pinatak na dugo? Ni isang 1cc, wala eh. Sabi ko lang sa iyo, ipahayag mo sa kanila na sila ay nobya. Hindi ko sinabi na angkinin mo yan. Alipinin mo yan. Di ba? Sinabi ko sa iyo, pakainin mo ang aking mga tupa. Di ba? Di ba yan ba ang sinabi ni Lord? Mahal mo ba ako, Pedro? Sabi ni Pedro, oo, Panginoon. Di ba? Pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi sinabi ni Lord, sabihin mo sa mga tupa, pakainin ka. Di ba? Ang sabi, pakainin mo ang mga tupa. Di ba? Hindi yung pigain mo yung tupa para pakainin ka. Magkaiba yun. Amen. Tama mga kapatid? So pareho daw yung sunlight at saka moonlight. Kailan? Nung pagsikat ng araw. Di ba? Dahil ang araw na, mga kapatid, ang siyang dominant light. Amen. Another one, it was a manifestation, fulfillment of a prophecy. But he said, quote ng prophet, but he said, it shall be light in the evening time. There will be a sunrise in the evening time. Don't miss it, friends. Don't miss it. Now, the same sun would give that same light. The same SUN gives the same SUN light. Same SUN gives the same SON light. Kasi same sun eh. Di ba? Yung sun na dumating 2,000 years ago, it's the same sun na nandito ngayon sa ating time. And what is that sun? Di ba? Sa Matthew 16, if I'm not mistaken. Amen. Anong pagkakilala ng mga tao patungkol sa anak ng tao, son of man? Isa daw sa mga propeta, si Jeremiah, isa sa mga propeta. Sabi ni Lord, kayo, anong pagkakilala nyo sa akin? Tumayo agad yung yung tinawag niyang Satanas. Yun yung tumayo. Sabi niya, Thou art the Christ, the Son of the living God. Tignan nyo, anak lang siya. Sabi ng iba. Kung anak lang siya, may tatay siya. Ang problema natin, sinong nanay?
Nilagay nila si Maria. Sabi naman ni Lord, babae. Sabi niya kay Maria, babae. Tama mga kapatid? Kasi ang right meaning ng Son ay manifestation of Himself. Thou art the Christ, the manifestation of God Himself. Amen. Ang tanong, nandito ba uli siya? Meron ba siyang manifestation again in this day? Yun ay walang iba kundi ang bride na ma-recognize niya na ang Panginoon ay kanyang husband. Lord, ikaw pala ay hindi Baali kundi Ishi. Amen. No, sabi niya dito mga kapatid. That is His promise for this age. We're living in the age that His coming will be in. She must be identified in Him. What's the word? She must be identified in Him. Not with Him, in Him. Any woman must be identified with her husband. For the two are one. Glory. And Christ's bride has to be identified with Him, for the two are one. And He is the Word, not that denomination. The Word. We are to be the children of the light. And the light is the Word which made light for this age. Amen. Anong klaseng light yan? Hindi na moonlight, kundi it is the same as the sunlight. Because it's the rising of the sun. How do we know light except it comes from the Word? All right, the Word made flesh is the light of the age. Ang tanong, the Word made flesh, mga kapatid, nag-manifest ba ngayon yan sa ating time? And the Word was made flesh again in this day. Whose flesh? Your flesh. My flesh, sabi ng prophet. Amen. When you see it, the Bible said so. Amen. And that's the light. Amen. Hindi na moonlight, kundi S-U-N. And biblical, ilan na quote na lang. Lagpasan ko yung Isaiah 62, verse 1. That's my final scripture. Isaiah 62, verse 1. And that was, again, a prophecy being fulfilled in this day. For Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest, until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as lamp that burneth. Amen. Ang ganda nitong prophecy. Amen. Right. Sabi niya, and the Gentiles shall see thy righteousness. Kailan yan? Sa ating dispensation. Because we are, to begin with, amen, the Gentile bride, the true bride of the Lord. And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory, and thou shalt be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. Tama mga kapatid? Ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipapangalan ng bibig ng Panginoon. Sino nagpangalan? Si Lord. Kaya nga po tayo ay Mrs. Jesus Christ. Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the Lord. Hindi kayo basta-basta, crown of glory. Amen. And a royal diadem in the hand of God. Ano ba yung royal diadem? It's a crown. A special crown. Tayo yung pinaka-crown ni Lord. Amen. And then He said, thou shalt no more be termed forsaken. For the longest time, mga kapatid, we are all forsaken. Bakit? Nandito tayo sa ilalim ng mga Baali. Ang tingin sa atin, napakaliliit. Because we are forsaken, hindi na-identify yung tunay na ating identity. And that's the reason why we are always forsaken. Punta tayo sa church, pag uwi natin, laglag, bali yung ating mga balikat. Kaya Baali. Bali. Tama mga kapatid?
Kasi ang tingin sa atin lagi ng mga mangangaral, makasalanan. Condemn. But we are so thankful, nalaman natin yung tunay nating identity. Ano yun? You are sinless, pure, unadulterated. You never did it in the very first place. Sino yung real you? When the Lord was here, He said, ano yung mga pwede niyong ikondena sa akin? Sige nga. Sabi ng prophet, kung i-condemn niyo ako dun sa dati kong pagkatao, hindi na ako yun eh. Ang kinokondemn niyo, matagal ng patay. Di ba? Ngayon kahit na anong guilty yung kung patay na, pwede pa bang buhayin sa korte? Automatic yun eh. The case is settled kung patay na yung nasasakdal. Teka muna, sabi ni Satanas, ikaw yun ah. Hindi ako yun, impostor yun. I am pureless. Pure, sinless, unadulterated. Because that's the part of God. Hallelujah. Thou shalt no more be termed forsaken, neither shall thy land anymore be termed desolate. Anong ibig sabihin ng desolate? Giba. Tama mga kapatid? Desolate, wala. Walang tumutubo. Walang bunga. Walang ani. Pero ngayon, hitik na kayo ng bunga. Ano ba yung bunga? By their fruits you shall know them. Ano ba yung fruits to begin with? Punong-puno na kayo. Amen. Ng kapahayagan na galing sa Panginoon. Amen. And you eat plenty. Sabi ng Scripture, Joel, tama mga kapatid, kailan kayo kumain ng nag-uumapaw na sapat? Amen. Dati, masaya na tayo pag pangat. Tama mga kapatid? Anong pangat? Yung pangat na parang paksiw, okay, masarap. Pero kung pangatlong init na yon, hindi na yun masarap. Paulit-ulit na lang. Amen. Sunday, tithes and offering. Sa susunod, tithes and offering. Pag hindi kayo nag-tithes, hindi kayo mararapture. Alam niyo mga kapatid, hindi mo na kailangan balik-balikan yan. Kung ang isang believer ay revelated yan, alam na niya. Ano ang gagawin niya? Ngayon, ang tanong, meron bang inilagay sa impyerno dahil hindi niya naibigay yung tithes niya ngayong linggo? Wala mga kapatid. So it's desolate. Forsaken. Pero sabi ni Lord, thou shalt be no more termed forsaken. Neither shall thy land anymore be termed desolate. But thou shalt be called Hephzibah. Amen. And thy land Beulah. Beulah land. For the Lord delighted in thee. Sino yung delight ni Lord? Yung bride. Tama mga kapatid? Amen. Glory. Hindi ka pwedeng i-forsake. Pwedeng i-forsake ka ng tao. Hindi pwede si Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Just like the love of Adam to his wife. Tama mga kapatid? Sa totoo lang, pwede naman nang pabayaan ni Adam si Eve. Because merong ground na i-separate niya yung asawa niya. Pero sabi ng prophet, hindi po pwede. Bakit? Hindi siya kumpleto kung wala si Eve. Kaya hindi rin kumpleto si Lord kung wala yung bride, yung second Eve. Kaya ginawa niya ang lahat. And then when we found our position, sabi ni Lord, hindi na, huwag niyo na akong tawagin na Baali, Master. Nung malaman ninyo kung sino kayo, you consider me as your husband. Amen. And when we speak about husband and wife, it's intimate, right? Merong intimate relationship. For the Lord delighted in thee, and thy land shall be married. Amen. Hindi ka natatawagin pang pinabayaan, hindi na rin tatawagin pa ang iyong lupain na giba, kundi ikaw ay tatawaging Hephzibah, at ang iyong lupain ay Beulah, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa iyo, at ang iyong lupain ay tatangkilikin
Amen. Ano bang, nasan ba yung lupain natin? Ito, dati punong-puno ng mga weaknesses, but praise be to God. Amen. He found mercy also. Amen. Saan ba manggagaling yung biyaya? Sa loob mo. Ikaw din ang nagbibigay ng biyaya sa flesh na ito. Because in the end, ikaw din naman yung mag-i-speak for your body to be changed. Tama mga kapatid? Si pastor ba mag-i-speak na magkaroon kayo ng body change? No. It's you! Tama mga kapatid? Because that greater is already in you. Tama mga kapatid? Sino mag-i-speak? Aasa tayo din tumatayo sa likod ng pulpit. Hindi, it's from you. It's from the inside of you. Hallelujah. Glory. For as a young man married a virgin, so shall thy sons marry thee. And as the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice over thee. Nag-rejoice ba si Lord sa atin? Yes. Finally. Finally. Amen. Ang bride ko ay na-place na positionally. It's time for me to come and what? Put them up. Amen. It's time for me. Kunin ko na sila. Miss ko na sila. It's been thousands years waiting for this day. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ang bride nandun na sa rightful position. Hallelujah. Any moment from now, we're going home, mga kapatid. Hindi naman sa napapagod na tayo dito sa lupa na ito. Nag-enjoy pa rin naman tayo. Pero mas mainam, mamit na natin si Lord. Amen. Uwi na tayo na. Isang quote lang. Amen. Glory to God. Sabi ng prophet, yun yung heart ni Brabana. Glory to God. So sabi niya rito, hallelujah. Well, all men has forsaken me. Sa time ng prophet. Because when the seals were open, nung nandun siya sa first pool, second pool, napakaraming mga tao, mabango si Brabana. Right? Pero nung magbitaw na siya ng word, lahat ng denomination, pinorsake na siya. And history is repeating itself. Right? Noon, mahal na mahal tayo ng mga kasama natin. Amen. Tama mga kapatid. Mahal na mahal nila yung Angeles Church. Tama? Kaya kailangan pag ang camp meeting malapit sa Angeles Church. Tama mga kapatid? Kahit na pangit yung venue, basta malapit sa Angeles Church. Pero nung ipangaral na natin yung truth, mga kapatid, we were also forsaken. Just like the prophet. But there's one thing. Hallelujah. He stood by me. Yan ba ang ginawa ni Lord sa atin? He stood by us. At yun din pala yung susi para ihayag niya yung kanyang mga hiwaga. Tama, mga kapatid, sabi nila, sa demonyo yung separation, but no. God is a segregationist God. And we can find, mga kapatid, na mayroong mabuti dun sa tinatawag na separation. Sa time ni Abraham at Lot, ang pinangakuan ng Panginoon ay hindi si Abraham at saka si Lot. Remember that. Ang pinangakuan ng Panginoon ay si Abraham. At habang sila'y magkasama doon, hindi pwedeng ibigay ni Lord ang kanyang promise kay Abraham. So gumawa ng way si Lord, circumstances, para magkaroon ng separation between Abraham and Lot. Kaya nung naiwan na si Abraham, mga kapatid, pinili nga ni Lot yung patag, gusto niya easy life. Amen. At si Abraham doon sa bundok, siguro ang thinking ni Lot, mas mabuti doon sa patag. Di ba? Sigurado, yung mga pananim doon ay uusbong. Dito, bundok, wala man kaganda-ganda dito sa bundok. There is no attraction here. Pero sa Diyos, may attraction sa bundok. Amen. At doon tayo, mga kapatid. Amen. Nung nawala na doon si Lot, mga kapatid, then, ang Diyos ay ibinigay na niya yung pangako kay Abraham. Kasi ang pangako hindi pwede para kay Abraham at kay Lot. Exclusively lamang yan kay Abraham. Kaya nung separate na sila, ibinigay na ng Diyos yung promise niya kay Abraham. And that is what the Lord is doing. Hindi kawalan, mga kapatid, na ikaw ay separated. Hindi kawalan kung ikaw ay forsaken.
Ang mahalaga, hindi ka pinorsake ng Diyos. Ang mahirap yung pinorsake ka ng Diyos kasi pinaglaruan mo itong message na ito. Kinompromise mo itong message na ito. Hallelujah. But there's one thing stood by me. I wasn't disobedient to the heavenly vision that happened down there on the river. Brother Branham, citing his experience, I've stayed true to it. He's been true to me. I'm trusting in Him someday. I don't know when for a crowning of my ministry. I've stayed just as true as I could be. I don't know what it will be. I don't know when it will be. And I just, when He's ready, I am. Are we? I don't care. I hope He will crown my ministry of this, of letting me take the clothes of the Word and dress His bride in the cloth of the Word and for His righteousness. Yun ang kabayaran ng pag-iwas ng mga tao kay Brother Branham. Ang mahalaga, dala-dala ko yung bihisan ng bride. Amen. And what is that? The Word of God. The pure Word of God, mga kapatid. At yun din ang dala-dala natin sa ating panahon. Hindi baling i-forsake tayo ng nakakarami. Huwag lang yung ating isi ang mag-forsake sa atin. So we're so blessed. We are no longer bitter and forsaken. We are no longer desolate. Because as God Himself, amen, na ibalik yung kanyang perfect relationship sa bawat isa sa atin. Tama mga kapatid? So, who is our husband? Our husband is the Word. Amen. Saan tayo ngayon? Sa Word. Amen. Not me, but the Word. Tama mga kapatid? And we're so blessed. We are now united with the Word. Amen. Lagi kong sinasabi, there's always three uniting. One, uniting with the Word. Sino yung mag-unite sa Word? Yung living ones. Right? Nandyan na ba tayo? Are you united with the Word? Next uniting with the loved ones na nauna na sa atin. That's next uniting. And the third uniting is uniting with our husband. Tingnan nyo yung wisdom ni Lord. Mauna yung mga loved ones para pagdating natin doon, lahat ng attention natin sa Kanya na. Amen. Hindi na tayo naghahanap doon ng mama mo, papa mo, mamahal mo sa buhay. Lahat ng attention ay nandun na sa ating issue. Salamat sa Panginoon. We're blessed. So, nakita natin right balance, understanding. Amen. Tama mga batid. So we're blessed. At yan yung nilalagay ni Lord sa ating heart, especially sa mga ngaral, ituro sa bride kung sino sila to begin with. Hindi yung itinuturo yung mga sarili. Hindi kayo mararapture kung tinakot yun. Tatakutin mo yung dapat mong katakutan. Tama? Kasi ang may biyaya ngayon ay bride. Tatakutin mo yung may dala ng biyaya. Paano mo tatakutin yun? Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. So we have to just go with the flow, mga kapatid. So this is 2 days. Amen. Mga lahat makapag-share ano yung nasa kanilang heart. So I will call first Brother Walter. Mamayang hapon ay yung mga Cebu brothers. Amen. Salamat sa Panginoon. Happy anniversary sa atin lahat. Parang nung nakaraan kami naman, 5 years. Salamat sa Panginoon. At ito ay 28. So double 8, mga kapatid. At saka may kasabay pang event ngayon. Simple lang daw. Kilala na niya yun. So salamat sa Panginoon. Thank you, Lord, na pinalaya tayo, mga kapatid, sa ating mga taskmaster, mga kapatid. Kasi yun yung parating nag-aano sa atin, yung pumipigil sa atin, mga kapatid, na magkaroon ng talagang kagalakan. Diba? Na for the longest time, takot na takot tayo na parating merong dapat na central figure. Doon ka lang beholden. Galing kami doon, mga kapatid. Diba? Kaya pinagpapasalamat namin sa Panginoon na pinalaya kami. Diba? At saka hindi naman nagkataon na ang pangalan ng lugar natin ngayon ay Pulong Maragul. Diba? Ang ibig sabihin nito, sa si Brother John kanina, ay Great Assembly.
Di ba mga kapatid, pagtitipon ng nobya ni Kristo. Yun naman yung great assembly mga kapatid eh. Hindi naman tayo yung dahil parang gusto lang natin na magsama-sama na isang grupuhan lang tayo mga kapatid. Hindi, dahil nakilala natin kung ano yung tunay nating identity. At yun ang pinaka-importante mga kapatid, dahil pag hindi mo kilala kung sino ka, hindi mo alam kung kasama ka sa aalis. Yun ang pinakamahirap. 30 years na sa message, 40 years sa message, 20 years sa message, hindi pa siya sure kung kasama siya sa rapture. Parang doon sa pinanggalingan namin, tuwing linggo na lang, mara-rapture ba ako? 3 dekada na. Di ba mga kapatid, ano ba sabi ni Brother Branham? I know one thing left. Napulpil na lahat eh. Ano na lang, yung pag-alis natin mga kapatid. And tanong, sino ba yung aalis? Yung dumating. So ibig sabihin, dumating na tayo. Kaya nga tayo paalis. Di ba mga kapatid? Mahirap naman yung when the bride knows her position, the rapture will come pa din. Hindi naman yun ang quote. The rapture will go. Di ba mga kapatid? Paalis. Hindi parating. Di ba mga kapatid? Ngayon, paano mo malalaman kung kasama ka sa paalis? Yun ang tanong. Dahil ba mabait ka? Dahil ba kumpleto yung attendance mo, pati midweek? At saka yung mga ministers meeting. Hindi naman attendance yan eh. Kailangan lang malaman mo kung sino ka. Para masigurado mong kasama ka. Hindi sapat na alam mo yung justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Ang tanong, ano ba yung baptism of the Holy Ghost? Alam mo yung proseso, pero hindi mo alam kung paano. Yun ang mahirap. Ang baptism ng Holy Ghost, malaman mo ulit kung sino ka. Yun yung central theme ngayon. Yun yung final message. Bago tayo umalis, yung malaman mo kung sino ka. Di ba mga kapatid? Kaya we thank God nung pinaalam sa amin kung sino kami, ay nawala yung kaba. Nawala yung takot. Dati nga, pag-iisipan mo ng masama yung pastor, kinakabahan ka na eh. Baka mabangga yung motor mo. Dahil nag-iisip ka ng masama sa pastor, impyerno ka. Bawal mag-isip ng masama doon sa kamag-anak ng pastor. Di ba? Dahil mamalasin yung negosyo mo. Di ba? Mamalasin yung trabaho mo. Hindi pala ganun, no, mga kapatid. Ang kailangan mo palang malaman, kung sino ka. Di ba mga kapatid? Doon tayo binabalik eh. Ito, few quotes. Grabe, kilala na natin to. Kabisado natin itong quotes. Marriage and Divorce. Isa to sa favorite namin dati na preaching. Dahil ang preaching dito, akala lang namin dati, ang preaching ng marriage and divorce, polygamy. Nung pala, may mas malalim pa pala at mas tamang preaching doon. Di ba? Malaman natin yung identity natin. Nandun sa preaching ng marriage and divorce. Ito sa 199. First was just a covenant. Adam and Eve was co-equal. One man and one woman. Now the woman sinned. So dati co-equal, tapos ano nangyari? Di ba mga kapatid? And what does she do? That throw them all to death. And God had to make a covenant by that, another covenant. Here it is right here in Genesis 3:16. He made another covenant. Dati co-equal, pantay. Yun yung original na kalagayan, pantay. Nung nagkasala, Genesis 3:16, naging Panginoon ng babae yung lalaki. Naging Baal niya yung lalaki. Naging Diyos niya yung lalaki. Takot na takot ka dun sa lalaki. Dumating kami sa punto, yung mga asawa namin, bawal kumibo. Diba? Kahit mali na kami. To the point, kukuha na kami ng pangalawang asawa.
Diba? Pero sila, okay lang daw. Dahil bawal kumibo. Hindi pala ganun. Di ba mga kapatid? So yun ang istorya. Dati pantay, tapos napailalim. Di ba mga kapatid? So salamat sa Panginoon. Binabalik tayo ngayon doon sa tamang posisyon. Ito pa, dito naman sa Christ is the Mystery of God Revealed. Few quotes lang mga kapatid. 140. Notice, God has had a threefold purpose in this great mystery secret. God, in His great mystery secret that He had before the world began, He has got a threefold purpose in it. And now, what we want to go upon this morning is, what is that threefold purpose? Ano yung purpose? Ano yung nais ng Diyos? Kung bakit lahat ito nangyari, mga kapatid. Pinakita sa atin ng Panginoon yan. See, now I believe, by the help of God, who is present, and He'll show it to us. Now, if He had this threefold purpose, we want to find out what is this purpose. The first thing was that God wanted to reveal Himself to people. Kasi, spirit siya eh. Lahat takot. Hindi nila maintindihan ng Diyos. Pag nagsasalita ng Diyos, kulog. So ano ginawa ng Diyos? Lahat ng kanyang kapuspusan, binuhos niya kay Kristo sa laman. Diba? Yun yung una mga kapatid na pagpapahayag niya ng kanyang kapuspusan para mahawakan natin ang Diyos. Ang Diyos ay magkaroon ng laman. So si Jesus Christ, virgin birth. So wala na tayong pagtatalunan doon. Ang tanong, yung bang laman ni Kristo at laman mo ay magkaiba? Nung bang si Kristo ay pinanganak, nagliliwanag na ba agad siya? Hindi pa. Same flesh. Kaya ano sabi ni Brother Branham? Same self-flesh. Kung ano yung laman ni Kristo na virgin birth, yun din ang laman mo kahit ikaw ay sex birth. Dahil may napakinggan kaming preaching, ang quote niya, same self-flesh. O mga kapatid, magkaiba daw yung flesh. Pero ang quote niya, same self-flesh. Pero ang sabi niya, magkaiba yung flesh ni Kristo at flesh mo dahil siya'y virgin birth, ikaw ay sex birth. Same nga. Pambihira. Di ba? Diretso na tayo. Secondly, sa 144, to have the preeminence in His body of believers, that is His bride, that He might live in people. All that was in God poured out to Christ. Ano yung second purpose niya? All that was in Christ poured out to the bride. Pag sinabing all, hindi 99.999. Lahat ng pagka-Diyos ng Diyos kay Kristo, na kanino ngayon? Nasa iyo, nasa akin. Kaya same life, same ministry, same power, same authority. Sino ngayon ang nagpapatawad ng kasalanan? Ang bride. Nasa Bible ba? Lahat ng kasalanan ipatawad mo, ipapatawad. Pag hindi pinatawad, malas. Diba mga kapatid? Huwag kayong matakot na banggitin yan. Dahil yan ang posisyon mo. Yung iba parati sinasabi, hindi. Humble lang. Kailangan may baal ka pa rin. Huwag kang pumantay. Doon nga tayo binabalik. Hindi ka kasama sa rapture kung ikaw ay under curse. Pag nasa ilalim ka pa rin, iwan ka. Yun na lang ang next na mangyayari mga kapatid. Baka huling beses mo na itong marinig. Baka mamaya uwian na. Ang hirap naman, lahat nawala na. Ikaw na lang ang naiwan. Asan kaya sila? Baka nasa Jollibee lang. 1 month na nandito ka pa rin sa Vista Verde, ba't hindi pa sila bumabalik? 1 year na, tuyo na yung swimming pool, ba't wala pa rin sila? Di ba mga kapatid, grabing biyaya
sa Diyos, ipapahayag sa iyo lahat. Papahayag sa iyo kung ano yung identity mo. At pag bride ka, mag-amen ka. Pag hindi ka bride, sasabihin mo, perversion yan, hindi yan ang gustong sabihin ni Brother Branham. Letra por letra na to, mga kapatid. Wala tayo ditong sariling interpretation. Baka tama yung quote, Brad, ikaw mali. Okay. Wala namang problema yun. Di ba, mga kapatid? Kaya lang, tatandaan natin, mabigat yung panahon ngayon. Pag na-blaspheme mo ang Holy Spirit, wala kang kapatawaran. Nasaan ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit may laman, may bibig, may kamay, may paa, nagpipreach, naglalakad, kumakanta, nagsishare. Hindi yan yung Holy Spirit na hanapin mo kung nasa ang puno o nasa kisaming palutang-lutang. Di ba, mga kapatid? Simple lang ang message. Di ba? Pag nalaman mo yung identity mo, sure kang kasama ka. Di ba, mga kapatid? Pag nireject mo to, wala na tayong magagawa. Bakit? Showing of colors. Hindi na tayo magugulat. Sa pulpito mismo sinasabi, dapat yung mga tupa binabalian ng paa. Anong klaseng ano yan? Bali. Tama naman. Bali ang paa ng tupa. Saklap na kalagayan, no, mga kapatid. Kaya tama lang, dahil bride ka, inalis ka ng Diyos sa mga ganyang pastor. Yung iba nga, nag-compute na ng tithes eh. Kasi hindi 100% yung naibigay, kulang ng piso. Eh kung rapture ngayon, iwan ka dahil sa pisong kulang. Pambira. Bakit namin nasasabi yan? Galing kami dyan, mga kapatid. Kay Kuya Orly nga, hindi 10% eh. 99%. 300 lang ang ano niya. Naiiwan sa kanya linggo-linggo. 4 ang anak niya. May isa siyang asawa. Diba? Eh, top earner namin dati yan eh. Pero 300 lang siya. Salamat sa Panginoon. Saan na ba ako? Ito, Christ is the mystery of God revealed. Revealing Himself and having first to reveal Himself in Christ, the fullness of the Godhead bodily, and then to bring that fullness of Godhead bodily into a people, that He could have the preeminences, the oversight, the leading. Diba? Parati na lang ang message ngayon, si Kristo ngayon ay nasa anyong word. Kapos, anyong word, bride. Hindi word na letter, kundi word na may laman. Ano ba yung word? In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. So sino ngayon yung Diyos na naglalakad, nagsasalita? Ang bride. Yan ang posisyon mo. Hindi yung ano, di. Humble lang daw. Tahimik lang daw ako, sabi ng aking spiritual husband. Diba? Parati na lang. Small G lang. Eh yung word ba, small W ba yun? O de, God yun eh. Big G din yun. Alisin nyo na sa bokabularyo nyo yung small God, mga kapatid. Si Satanas yan. Pag may nagpipreach na small God ka, si Satanas yun sa likod ng pulpito. Layas ka dyan. Mga kapatid, baka last chance mo nang marinig to. Kaya salamat sa Panginoon, may mga nagla-live, no? Baka last chance mo na yan, mga kapatid. Ikaw na pala yung huli. Hindi naman tayo nag-aalala. Bakit? Pag bride yan, mag-amen yan. Pag hindi yung bride, sasabihin, wala yung mga yan. Lumampas na yan. Paglampas ba ang ating kalagayan? Sino yung naghahangad ng lampas? Si Satanas. Parati nilang kinukot, si Satanas daw co-equal. Mali! Ang hangad ni Satanas ay lumampas. Gusto ni Satanas parati may nasa ilalim. Gusto ni Satanas parati siya yung Baal. Kaya pagka ang preaching, dapat ilalim ka lang, tahimik ka lang. Pati toothbrush mo, tatanungin mo sa pastor. Layas ka dyan.
Baal yan eh. Di ba mga kapatid? Thank you, Lord. Ito, Christ is the mystery. Thank you, Lord. Saan ba ako? 397. But God's great mystery, what the eternal God has a mystery, has now been unfolded in Jesus Christ, then given right down to His church. What was once in God's mind, now in the body of Christ. Jesus making love to the church, His bride, whispering secrets to her. Easy na kasi. Ang pagkausap sa iyo ngayon ng Diyos, lip to ear. Hindi na yung pagsigaw sa pulpito, parati kang binabanatan, parati kang binabaril, parati kang tinatakot, hindi ka mararapture pag wala pastor. Asan ang quote? Tagal kong hinahanap eh. You will not be raptured without your pastor. Asan? Ang bihira, mga inventong mga yan yung dagdag, yan yung bawas mga kapatid. Kaya pag may narinig kayong ganyang preaching, layas kayo dyan. Hindi ka taga dyan. Bakit bride ka? Diba mga kapatid, hindi ka na sa ilalim ng taskmaster. Thank you, Lord. Whispering secrets to her. You know how you tell your wife things. You know the little girl you're going to marry. You love her so much, you just tell her the secrets and get her up next to you and love you and everything. You know how it is. Still small boys. Diba, bride kita. Iuwi na kita. Kaya huwag ka na magtaka. Minsan, pag ikaw lang mag-isa, may nagsasabi sa'yo, uuwi ka na, iuwi na kita. Aalis ka na. Diba mga kapatid, yan na ngayon yung ating kalagayan. Hindi yung lahat na lang, no? Lahat, tanong mo kay pastor. Pag yung bata, naglilikot, ayun na si pastor, tumahimik ka na. Pati bata, tinapanakot si pastor. Ano yan, halimaw? Bira. 399. That's what God Christ is doing to the church. See, He is letting her know the secrets. Just the secret. Diba? Kaya nga yung pag-alis natin, secret. Pati yung exact time, sasabihin sa'yo, ibubulong sa'yo kung anong oras, kung anong araw. Diba mga kapatid? Ang hinihintay na lang natin yung kaisa-isa na yun. Maaring hindi natin siya kasama ngayon, maaring nasa online siya. Pero pag nag-amen yun, ngayon din, alis tayo. Mga loved ones natin, nakaabang na yan. Alam na rin nila. Diba na namumuro na yung kahuli-hulihan. Nakaabang na sila mga kapatid. Salamat sa Panginoon. God perfecting His church na preaching 1954. Oh brother, you that's born again are sons and daughters of God, co-equal with Jesus in His presence. Kung born again ka, co-equal ka ni Kristo. Joint heir ka. Tagapagmana kang kasama ni Kristo. Hindi kalahati yung mamanahin mo. Lahat ng kay Kristo, yun ay sa'yo. Di ba mga kapatid? Hindi na conjugal. Di ba lahat na? Hindi na na-applicable sa atin yung sinabi ni Asuero kay Esther, kalahati sa'yo. Hindi na 50-50. Kung ano yung sa Diyos, yun ang sa'yo. Di ba buo mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Oh my, that's what makes the devil angry. Is let the church of God realize who they are. Pag nalaman mong co-equal ka ni Kristo, galit na galit si Satanas. Sasabihin ni Satanas sa kanyang mga preacher, banatan mo yung co-equal. Sa likod ka ng pulpito magsalita para magmukhang totoo. Diba? Galit na galit si Satanas. Bakit? Dahil sinabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay isa. Kaya siya pinapako. Nung ang declaration ng Panginoon, siya at ang Diyos ay equal. Kaya ngayon, pag ang declaration mo, ikaw at si Kristo ay equal, ipapako ka din. Diba mga kapatid? Huling message na po yan. Final na yan dahil identity natin yan. Wala nang susunod dyan na message para magpa-rapture sa bride. Salamat sa mga sa Panginoon. Two quotes. Seed is not heir with a shock.
But when you come to say, I and my Father are one, ikaw at ang Diyos ay isa. Sabi nung isang preacher, mali daw yun. Diba? Ikaw at ang Diyos ay isa. Sabi ko, inulit lang naman natin yung sinabi ni Brother Branham. Pero sabi nga ni Ate Telma, Brad, yung mga yan, end time ba yung mga yan? Sabi ko, sabi nila, end time daw sila. Pero yung kinokot natin, sinasabi nila mali. Pinasa lang naman natin. So ano raw mangyayari? Pagka sinabi mo, ang declaration mo, I and my Father are one, and these other things, then the shock pulls away from it. Aalis sa yung ipa. Kaya huwag kang magtaka pag nilalayuan ka na ng mga dati mong barkada, ng mga dati mong ka-fellowship. Dati ini-invite ka sa Sinisters meeting. Ngayon hindi na. Bakit? Ang sinasabi mo na yung mensahe ng huling panahon. Ang bride at si Kristo ay isa. Ang bride at ang Diyos ay isa. Di ba mga kapatid? Ay hindi pwede yan. Dapat ilalim lang. Di ba? Tahimik lang. O pagka ganyan na, lalayasan ka na. Di ba? Huwag ka na magtaka. Bakit? Inaalis talaga ng Diyos yung kanya. Hinihiwalay sa ipa. Di ba? Huwag mo nang tiyagain na i-convert yung ipa. Susunugin yan eh. Di ba? Minsan gustong-gusto natin gawing agila yung baboy. Di ba? Uy, ano na, 10 years na kitang bina-Bible study. Sige na, lipad ka na. Paano lilipad yan eh? Baboy. Adubuhin mo na lang. Litsunin mo. Masarap yung litsyon sa Cebu. Diba? Wala pa tayo nakakitang litsyon na agila, pero litsyong baboy ang dami. Diba mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Ito, last. Grabe to mga kapatid. Ito, thank you Lord. Philippians 2, verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Declaration to. Hindi ito pinipilit aralin. Hindi ito sinasabi, hindi, i-claim mo lang, okay na yan. Diba? Ang daming marunong magbasa, daming marunong na mag-memorize. Kaya lang, hindi nila yan, walang tumitimo, mga kapatid, dahil hindi ito para sa kanila. Pero ang bride, magkakaroon ng isip ni Kristo. Diba? Kaya hindi yan dalawang nagpapaligsahan. Isang isip eh. Diba mga kapatid? Paano ka makikipagpaligsahan sa sarili mo? Diba mga kapatid? Hindi mo aangaring umangat. Hindi mo rin mananatili kang nasa ilalim. Kung ano lang yung kalooban ng Diyos, yun din ang kalooban mo. Ano? Isip ni Kristo. Yan ang isip ng bride. Ano yan? Ito. Basahin natin. Sa baba. Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Hindi pala pagnanakaw ang i-declare mo na ikaw ay kapantay ng Diyos. At lahat ng nobya ni Kristo, yan ang declaration. Bakit? Ikaw at ang Diyos ay isa, hindi hiwalay. Mga kapatid, kaya ka pala pantay. Inalis na tayo ngayon dun sa sumpang kalagayan. Pag nalaman mo yung identity mo, sure ka sa rapture. Pero kung hanggang ngayon, lumalaban pa yung puso mo, nako, yan ang iluhod mo't iiyak sa Diyos. Di ba mga kapatid? Kaya lang, walang aksidente sa Panginoon, mga kapatid. Grabe yung biyaya ng Lord. Tingnan nyo kung paano yung mga naging takbo ng mga buhay natin. Salamat sa Panginoon, dito sa dulong bahagi, pinalam sa atin yung ating identity. Bakit mga kapatid? Uwian na. Diba? Hindi naman masamang maghangad ng kotse, ng kondo, ng campsite, ng Lamborghini, ng helicopter, ng yate. Hindi naman masama. Nagiging masama lang kung buong maghapon mo, diyan ka na ngayon nakapokus. Diba mga kapatid? Kaya nga, ano yung binibigay na damdamin sa atin ng Panginoon? Makita na yung kahuli-hulihan.
Di ba mga kapatid? Ako naniniwala ako kasama rin natin yan eh. Parang kami, ang tagal muna namin doon sa kulungan. Di ba? Pero later on, dahil kami ay bride, pinalaya kami ng Panginoon. Kaya ako naniniwala ako, andito rin yan. Kaya lang may ano pa siya. Baka pagalitan ako ni pastor. Nakipellowship ako dito. Di ba mga kapatid? Eh hindi mga kapatid. Kung oras mo na, mabubuksan ka. At isa lang ang sasabihin mo, salamat Panginoon. Pinalaya mo ko. Any moment, uwi na tayo mga kapatid. Thank you Lord. Shalom! Woo! Ang aming pastor sa Pasig, Pastor Jason. Woo! Woo! Are you blessed? We are so blessed mga kapatid. Grabe. Malaman natin to. Yung posisyon natin na to na hindi pala tayo nasa sumpang kalagayan. Alam nyo, 25 years na ako pero never ko pang nadinig yung mga ganitong breaking. Never kami. Nila Bro Walter, tagal na namin sa message pero never nadinig itong mga breaking na to. Bakit kaya? Diba? Dito lang yan eh. Dito lang yan sa kanyang totoong katawan. Totoong bahagi, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon na merong, sabi kanina, merong nagbe-break ng ganito. Ibig sabihin talaga may tunay na bride. Di ba mga kapatid, kanina ang ganda nung sabi ni Pastor. Ngayon ko lang din nalaman yun. First time din na yung sun and moon, akala ko dati, dahil nga, di ba, yung moon daw nagre-reflect ng bride at yung sun yung groom. Tama eh. Pero nanatili na ako dun sa thinking na nangihiram lang ako ng ilaw sa araw. O nangihiram lang ako ng liwanag sa araw. Nanatili ka na dun. Bakit? Eh, tinakot ka eh. O di ba bro? Na yung pastor yung araw. Ikaw yung moon. Ano na nangyayari sa church eh? Diba? Kaya nanatili ako doon sa thinking na nangihiram lang ako ng liwanag sa araw. Kanina ang linaw, ngayon lang. Ano sa akin ng Panginoon? Same light! Iba ba yung liwanag ng araw sa liwanag ng buwan? Parehas pala. Kaya co-equal. Doon pa lang co-equality. Napakalinaw mga kapatid eh. Di po ba? Kaya salamat sa unawa na yan mga kapatid. Kung saan tayo dinala ng Panginoon sa mga araw na to. Isang quote sabi niya, counter dito o kadugtong nito. O pag tinignan nyo kasi yung ishi sa Hebrew, ibig sabihin niyan, my husband. May meaning din ang ang hapon. Anong meaning sa hapon? Stone. Napakahirap doon, pusong bato. Diba? Pero kung yung stone na yun, naging rock of revelation, tama. Di po ba mga kapatid? So grabe pala sa Hebrew, ibig sabihin niyan, my husband. Hindi na ngayong baali na lagi tayo noon, master, paano ba yan? Master Orly, paturo naman. Paano ba magpiano? Paano ba yan? Master. Diba? Kasi yun Genesis 3:16, magpapahinuhod ka sa iyong asawa, lalaki. Baali, master. Naalala ko si Brother Wharton, lumuluhod na nito. Nasa iyong kaligtasan ko, pastor. Totoo yan. Umiiyak yan, lumuluhod. Hindi pala ganun. Yung pala yung sumpang kalagayan na Genesis 3:16. Di ba? Binabalik pala tayo dun sa hindi sumpang kalagayan na to begin with, co-equal ka. Parehas kayo.
Hindi parehas na sabi kanila, parehas na tayo ng rights ha. O yung rights mo, rights ko rin. Hindi po ganun. Hindi po ganun mga kapatid. Sabi niya rito sa Isaiah 54:5. Konti lang. Isaiah 54:5. Sabi niya rito, for thy maker is thine husband. Ano daw? For thy maker is thine husband. Di ba mga kapatid? Easy. Kaya gagawin niya lahat sa iyong easy. Hindi mo kailangan pagpaguran, hindi mo kailangan pag-aralan ito para maunawaan mo. Siya mismo magpapahayag sa iyo nito para ma-enjoy mo, para makauwi ka na, makasama ka na niya. Thy maker is thine husband. The Lord of hosts is His name. At ngayon, ano na rin pangalan mo? Sabi kanina, you bear that name. Sino ka ngayon? Mrs. Jesus Christ. Yan yung ayaw paniwalaan. Yan yung talagang babae, hindi po pwede. Kasi nga, sumpang kalagayan yung tinitignan mo. Huwag ka doon tumingin. Dito ka ngayon, ipinosisyon ka, binalik ka doon sa dati mong posisyon. Na hindi mo po pwedeng nakawin yun. Yun talaga yung posisyon mo eh. Itong cellphone ko, pwede ko bang nakawin to? Diba? Akin yan eh. So same thing, posisyon mo yan eh. Hindi mo yan ninanakaw. Yan ka talaga to begin with. Glory to God. Thank you, Lord. His name, the Lord of hosts is His name. And thy Redeemer, the Holy One of Israel. The God of the whole earth shall He be called. At yun din yung pagkatawag sa iyo, Mrs. Jesus Christ. Di po ba mga kapatid? Dalawang quotation na ito namangharin ako eh, pero grabe ang ibig sabihin mga kapatid. Tingnan niyo po yung Jeremiah 23:6 at Jeremiah 33:16. Akala mo kakamali lang? Hindi eh. Sabi ng Jeremiah 23:6, paki-ano nga sis. In his days, Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely. And this is his name, whereby he shall be called the Lord our righteousness. Di po ba? Yan yung groom. Yan yung groom. Di po ba? Yan yung husband. Ishi. Tignan naman natin ngayon sa 33:16. Thank you, Lord. Ayan, nababasa natin, napakalinaw eh. In those days shall Judah be saved. Parehas. And Jerusalem shall dwell safely. And this is the name wherewith He pa rin ba? He pa rin ba? Lalaki pa rin ba? She na. Kaya sabi kanina ni Bro Walter, asan ang Diyos kayo na hindi ma-recognize? In bride form, she shall be called the Lord our righteousness. And you are God's righteousness. At sabi ng prophet, she has thus saith the Lord. Ganon yung authority ng bride ngayon. Di mo ba mga kapatid na ang yabang lang pakinggan eh. Pero salamat, alam natin, hindi tayo nagyayabang. Hindi natin pinipilit to para sa kanila, idoktrina sa kanila. No. Salamat sa unawa mga kapatid. Inayag sa atin to ng napakalinaw. Thank you, Lord. Mula sa yung progression, mula sa dati tupa, di po ba mga kapatid, na yung tupa, kahit saan mo dalhin yan, di ba wala siyang wala siyang reklamo, hindi ka pares ng kambing na laging laging angal ng angal yung kambing eh. Pero yung tupa, kaya tinipo tayo ng tupa nung una, talagang susunod at susunod lang yan. Di po ba mga kapatid? Kaya sabi kanina niya, Pastor,
Sabi niya kay Peter, Peter, feed my lamb. Pakainin mo ang aking tupa. Di ba? Hindi niya sinabi na, Peter, papanginuunin ka ng aking mga tupa. Sinabi ba niyang ganun? Di ba? Pakainin mo lang eh. Sabihin mo sa kanya yung totoong siya, yung posisyon niya. To begin with, parehas kayo eh. Di ba? Kaya nga pag ikaw, gusto mo angat ka, pag binaligtad mo yung angat, baliktarin mo yun. Tanga. Sorry for the word. Pero yun talaga eh. Di po ba mga kapatid? Hindi angat. Di ba? Kasi nga si Satanas yung naghangad na angat. I will exalt my throne above the Most High. So ang Panginoon hindi. Di ba? Ang layo talaga mga kapatid. Kaya noon, salamat sa Panginoon, dumaan tayo doon, naintindihan natin, at sabi nga kanina, hindi, di ba, sa ngayon, mga pastor, minsan yun na yung pinagkakautangan mo ng kaligtasan eh. Which is, grabe na mga kapatid. Parang dun sa taong yun, utang mo na yung kaligtasan mo, hindi ka maliligtas, hindi ka mararapture dahil sa kanya. Di ba? Saklap. Very wrong talaga mga kapatid. Kaya salamat, sabi kanina, hindi masama na, di ba, umunlad ka. Pero pag yan ang ginagamit na nila, na uunlad pa tayo, magkakasasakyan pa tayo. Di ba, hindi yun ang main thing eh. Ang main thing, nakaposisyon yung nobya para makaalis na tayo dito. Kailangan na ng renovation itong mundo na to. Di po ba mga kapatid? Hindi dahil sa napapagod na tayo, kundi yung joy mo na, di ba? Una sa mga loved ones muna natin, makita natin. Sabi ko nga sa misis ko, dumalo kami doon sa Batangas. Sabi na, first time niya, after 10 or 15 years, yung father-in-law ko, first time niyang umakyat ulit doon sa puntod eh. Kasi nga mataas. So inakyat namin yung sasakyan. Sabi niya, mayroon pa ba akong space dito? Sabi ng father-in-law ko. Sabi ko, alam niyo po, malapit na, babangon na yan. Sabi ko sa kanya, i-claim ko na hindi ka na rin naabutan ng ano. Di ba? Nakamat ng matutulog ka pa. Kundi magsasalubong na kayo. Siya, babangon ikaw. Di ba? Magpapalit na itong katawan na to. Di ba? Siyempre titingin sa'yo. Pero di ba, yung mga naririnig nilang yun sa inyo, na parang di nila maintindihan, soon, they will just drop right into it. Tama pala, kaya grabe yun, yung 40 days, 40 nights natin, grabing, family reunion yan, mga kapatid. At nag-improve, tupa, naging servant, di ba sabi nga kanina, ngayon, hindi mo pipilitin na maglingkod sa Panginoon yan. Talaga magiging kusa yan. Hindi mo pipilitin yan na magbago ng ganito, magbago ng ganyan. Hindi mo yan pipilitin. Kaya sabi ko, Brother Joed, magbago ka na. Sabi ko sa mga sister kanina, may i-reveal ako eh. Kasi, nag-rib si Pastor Henry. Kaya sabi ko, magbago ka na, Brother Joed. Bakit? Kasi, sabi niya, nung dumating siya dito sa Angeles, pagdating niya rito, nagkaroon ng gwapo sa Angeles. Brad, magbago ka na. Mali yun, Brad, mali. Ano ang tama? Diba? Dinala ka dito sa Angeles. Diba? Dinala ka rito, magkaroon ka ng perfect realization. Perfect Rhea. Oh, kita mo? Perfect Rhea. Sister Rhea, ang kanya pong may bahay, Mrs. Magkaroon ka ng perfect realization na gwapo ka nga. Bakit? Kasi dinala ka sa mga kauri mong gwapo rin at magaganda. Di ba, Pastor? Nakabawi na tayo. Kaya mali yung bro. Huwag mo sasabihin yun. Ba't dumating ka rito, nagkaroon ng gwapo? Salamat sa Panginoon.
So ang bride hindi mo pipilitin, hindi mo pupwersahin na magbago. Talagang from inside out talaga yan, mga kapatid. Hindi mo yan pupwersahin na magsuot ng dissenting pananamit. Talagang kusa po yan, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi lang kakayanan ng tao lang. Kasi pag tao lang, kulang talaga, mga kapatid. Tinimbang ang tao, ngunit kulang. So anong kailangan niya? Kailangan niya God-man. Kailangan niya may panganak muli. So salamat sa Panginoon. Perfect realization, ha, bro. Salamat sa Panginoon. So hindi na tayo doon sa kapos na kalagayan. Talagang sabi niya, ibigay mo lahat sa akin yan. Easy na ngayon lahat yan. Ako gagawa. Hindi mo kaya, ako gagawa. Lahat yan. Sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. The church, sabi niya, dalawang quotation. The church today, sabi niya, natural desire is to be intellectual, smart man, know something better than the other. Ayan yung nangyayari ngayon eh. Ay, yung grupo namin, mas ano sa grupo nyo. Ganun ang tao eh. Diba? The Bible school, intellectual, sabi niya, and look, everyone disagreeing with the other. Sabi ng prophet. At a big mess, yan ang nangyayari sa message ngayon. Message, hindi na yung talagang ibig sabihin na sino ba yung message? Kundi, ano ba yung message? Nanatili na sila doon. Ano ba yung message? Kaya anong nangyari? Mess age. Yan yung panahon natin, mga kapatid. Talagang nagkagulo-gulo. Just exactly what the Bible said. Babylon. Confusion, deception. Yung sabi kanina, pagka, di ba, ina-under ka, ayaw sabihin na co-equal ka. Yan, you are living, andudong ka pa rin sa delusion ni Satan. Pagka talagang ipinipilit sa iyo na hindi ka co-equal sa Diyos. Yan ang nangyayari sa panahon. Modern Babylon, confusion, deception. But the bride, isang quote, the bride knows where she stands. Alam niyo na ba ngayon kung saan ka nakatayo? Alam mo na. Thank you, Lord. Alam ko na. She is very few. Kakaunti lang, mga kapatid. Kaya nga, little flock. Kakaunti lang talaga mga kapatid. Kaya isipin nyo, sila Pastor JJ, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi dito Diba? At hindi lang tayo dito sa buong Pilipinas, sa ibang part din ng mundo, merong bride dyan, mga kapatid. At hindi lang sa buong mundo, kundi even yung 2,000-year-old bride body na mga, diba, nag-cheer ngayon, nandiyan din sila. Go, preach nyo lang yan, preach nyo lang yan. Kasi nga tayo nag-i-speak ngayon ng kanilang resurrection, ang body change nila. At the same din sa atin, ni-speak din natin ng ating body change, mga kapatid. She knows, the bride knows where she stands. She is very few. There won't be many. Hindi napakarami nito. Just very, very few. Well, sabi niya, you said thousands. Ano yung nakita ni Enoch? Diba? Dun sa Jude, na thousand. Bakit na-rapture si Enoch? Kasi nga nakita niya yung understanding na to. Nagkaroon siya ng malinaw na unawa na ang Diyos pala male and female doon sa pyramid. Diba? Ano makita mo doon? May king's chamber, may queen's chamber. Di po ba, mga kapatid? Kaya siya na-rapture. So tayo, mara-rapture din tayo sa understanding na to. Dahil alam mo na ikaw yung part ng Diyos na yun. Co-equal with God. Yes, but they've come up through the 2,000 years, sabi nila, to every age where it come out. Kaya nga, the bride is called. Lumabas na tayo dun sa Laodicean church age, pero nagpapatuloy pa rin. Pero tayo nakalabas na. Malaya na tayo, mga kapatid. Wala na tayo sa, di ba, sa bandage o sa pag-alipin itong malulupit na mga taskmaster na to. Malaya na tayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Last quote. And now, if He was the Messiah 2,000 years ago, doon sila nakatingin doon sa groom lagi Isipin nyo si John the Baptist, anong sabi niya? Tingnan natin yung quote na yun, mga kapatid.
Sabi ni John the Baptist, na nandito pa ang ating groom. Ang ganda nun eh. Sabi niya sa John 3:29, sorry. John 3:29. Sa Bible. He that hath the bride is the bridegroom. Diba mga kapatid? Yun lang sa word na bridegroom eh. Naalala ko dati, meron kaming malaking triangle. Malaking triangle na gano'n sa church. Tapos nakalagay dun sa loob, the bride and the bridegroom are one. Diba? Ang gandang pakinggan. Co-equal sila. Oh, pero hindi kayo equal kasi 90% yung sa kanya eh. 10% lang yung kay Brother Orly. Nagigets niyo mga kapatid? Nakalagay doon, the bride and the bridegroom are one. Co-equal. At ito nga yun. Si John the Baptist, sinabi niya na ito eh. Oh. But, sabi niya, he that had the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoice greatly. Si John the Baptist nagre-rejoice. Kasi nasa harapan niya yung groom. At alam niya na itong groom na to ay itong sa last days, which is our day, at dito ngayon in bride form muli. Di po ba mga kapatid? Rejoice greatly because of the bridegroom's voice. This my joy therefore is fulfilled. Thank you, Lord. Sipin mo si John the Baptist yan, mga kapatid. Kaya sabi niya, and now if he was the Messiah, by being the anointed one for that day, pag sinabing Messiah, di ba? Savior. Oh. Aksidente ba yung apelido ni Pastor JJ? Savior. Oh, nandoon siya sa Queen. Oh. And soon, we will be talagang, di ba, Queen of Heaven and Earth. Yan yung position natin. Sabi niya, oh, by being the anointed one for that day, to fulfill the word of God, to be the Redeemer and the anointed one. And God raised up that body. Again. Di ba? Again. Ngayong araw na to, sabi niya, and God raised up that body. Kita mo ba, sis? Ayan. That body, his bride, is the anointed one for this day. Bakit? Kasi nga po, equal na eh. Mrs. Jesus Christ ka na eh. Kung ano authority ng groom, ganun din ang authority mo. Di ba? Kung ano ang talian mo ngayon dito sa lupa, patalian sa langit. Kung anong patawarin mo dito sa lupa, papatawarin sa langit. Sino nagpapatawad ng kasalanan? Di ba Diyos lang? Anong forma niya ngayon? Bride! Noon lang kasimple mga kapatid eh. Napakasimple. Hindi maintindihan. Bagay, hindi para sa kanila. God raised up that body, his bride, is the anointed one for this day. Is already raised with him in the resurrection because these two, groom and bride, are one. Salamat sa Panginoon. We are so blessed mga kapatid sa understanding na to. Thank you, Lord. Brother June, non-stop na to. Ano dun? Praise the Lord! Masaya ba tayo mga kapatid? Yan ang pangako ng Panginoon na binuksan sa atin sa huling panahon na to. Dapat mag-rejoice ka, di ba? Kasi lahat ng mga bagay na nasa Kanya, nasa sayo. Magtataka ka minsan bakit tinatanggihan pa to eh. Dahil sabi nga kanina, hindi ito para sa kanila. At tayo, wala tayong inisip, pero para sa atin. Kaya purihin ng Panginoon. Lahat tayo tumayo, mga kapatid. Salamat. At mamaya uli, ay mag-rejoice ulit tayo sa mga ipapahayag pa sa atin ng Panginoon. We will be closing
as we sing the song, walang katapusan. Kasi parang ayaw na natin talaga matapos to. Walang katapusan. Narito kami ngayon, inaawitan ka, Panginoon. Hiling ng aming pagsamba, ialay sa'yo lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon, upang aming maihayan kalwalhatian mo kanino man, hanggang makita ng mundo kami inibig mo, ay aawitan ka kailan pa man. Karapat-dapat kang purihin at aming sambahin, sa awa at pag-ibig mo lagi kaming maglalambing, mula dito hanggang doon sa buhay naming darating, walang katapusan, aawitan ka. Ang hiligan ng aming titig para sa'yo. Sa'yo'y mag-iingon, magpakailan pa man, Panginoon. Karapat-dapat kang purihin at aming sambahin, sa awa at pag-ibig mo lagi kaming naglalambing, mula dito hanggang doon sa buhay namin darating, walang katapusan, aawitan ka. At aming sambahin, sa awa at pag-ibig mo lagi kaming darating, mula dito walang katapusan, aawitan ka. Walang katapusan, Purihin ka, Panginoon, sa sandaling ito, sa lahat ng biyayang ito, Panginoon, taas sa amin, nagbalik sa amin sa tunay na posisyon, at kung sino ang nobya, kung ano ang nasa Kanya na nasa iyo rin, Panginoon. Kaya't nagagalak ang aming mga puso, Lord. Inilihim mo ito sa marami, subalit ibinalik mo sa amin mula nung tanggalin mo ang spiritual amnesia. Kaya't nagpapasalamat kami sa totoong kagalingang ito na ipinahayag mo at ibinigay mo sa amin. Kaya sa pansamantala ay magtatapos ang aming gawain at magre-resume muli upang
aming pasalamatan muli at tangkilikin ang biyayang pisikal na ipinagkaloob mo sa amin. Muli, Panginoon, wala kaming nais na iba, wala kaming ibig na maakamtan pa, kundi ibalik lamang namin sa iyo ang walang hanggang papuri, Panginoon, sa paghahayag mo sa amin kalagitnaan kung sino ka at sino ang nobya sa huling panahon na ito. Muli, binabalik namin ang lahat ng pagpagsamba at papuri sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Karapat dapat